una po, no, ito nga, kailan po ba papasok ang low pressure area sa bansa at kung maging ganap na bagyo, gaano karaming ulan po ang dadalhin nito? So ngayon po ay minomonitor po ng ating weather forecasting group. So kami po ay sa climate monitoring group. Pero kanina po, during sa ating climate forum, may possible po na either mamayang gabi or bukas yung pagpasok po nitong low pressure area na binabantayan ng DOST Pag-asa. Opo. Okay. Maraming nagtatanong na, ay nako, meron ng LPA. Hudyat na ba ito ng simula po ng katapusan ng tag-tuyot o tag-init, ma'am, at simula na po ng tag-ulan? Well, sa ngayon ay meron po tayong criteria na naka-establish para sa pag-declare ng ating tag-ulan. So usually po kapag may low pressure area o merong bagyo at or yung merong westerly component na yung kapag papalapit na yung habagat, isa rin po yun sa mga indicators natin at then yung mga ulan na madadala nitong mga weather system na ito, siya ang mga posibleng maghudyat or magpa-trigger dun sa onset ng ating tag-ulan. So tinitingnan natin kung ano po yung possible since kasi itong bagyo, itong low pressure area, kung sakali mang ito'y makapag-ulan sa ating bansa, eh dito po yan dadaan sa may parte ng portion ng Bicol, Eastern Visayas area na maaaring dadaan or magre-recurve po. So may mga scenarios po tayong tinitingnan based dun sa magiging update ng DOST Pag-asa ngayong hapon. So hindi pa siya yung ganung makakapagpaulan dito po sa western section ng ating bansa na yun yung nagbibigay ng hudyat ng ating tag-ulan. Sana, paano naman po yung transition nung El Nino to La Nina? Kasi usually, ang akala po nung iba, bigla-bigla lang yan nangyayari. Meron po tayong transition from ngayon, ang El Nino ay nasa decaying stage na. So ito naman po ay patungo doon sa tinatawag na ENSO neutral condition. At bago po kung sakaling darating or magkakaroon po tayo ng La Nina, so doon po muna tayo magmumula sa ENSO neutral condition. Hindi po pwedeng El Nino, La Nina na agad. So, Grabe, no? Extreme agad. Oo. Sakali. Okay, Ma'am Ana, ano po tawag dito? Noon po, a few months ago, may warning sa, okay, mag-abang sa posibleng mas malalakas. Pagdating po no, ng Hunyo daw hanggang Agosto, etong mga mas malalakas ng pag-ulan, kamusta ho ba ang mga ganito pong mga ma'am, pangitain? Well, sa ngayon po dahil meron pa po tayong itong tinatawag na remnants ng El Nino. So meron po yung lag impact or effect na kung saan ay posibleng medyo kukunti pa rin yung mga ulan natin pong mararanasan. Although nakakaranas na tayo ng mga short duration rainfall na bigla ang mga thunderstorm activities. So ito po, hindi pa ito yung makakapag-sustain sa ating mga pag-uulan. So asahan po natin since merong pre-developing La Nina, ito pong pagpasok ng habagat ngayon medyo mahina pa sa ngayon dahil nakikita rin natin sa pagpasok in terms of rainfall na forecast natin ay meron pa ring mga areas na below normal yung ulan or near normal lang. At ang nakikita po natin yung pagpasok ng October na yung papasok tayo dun sa amihan season, dun po natin nakikita na medyo mas marami ang ulan natin posibleng matanggap. Talagang bare months pa talaga, no? Oo. Miss Ana, okay, hindi pa tapos ang init. Ibig sabihin, hanggang kailan ba natin mararanasan ito mga medyo nakakapaso pa rin ng mga heat index po na matataas? Opo, Sir Lord, possible pa din po tayo makaranas ng matataas na heat index or danger level kahit po nandito na tayo sa after nitong ating warm and dry season month. Ibig sabihin kahit tag-ulan, posible pa rin po nating maranasan yung matataas na heat index kasi kapag meron po tayong habagat or monsoon, meron tayong tinatawag na monsoon break na pwedeng medyo umiinit yung temperatura, nagiging cloudless pa rin at medyo walang ulat pa rin ang ating possible na maranasan. So meaning maranasan pa rin itong matataas na heat index sa ilang lugar na nga lamang. May sana yung, ito naman, no, mas magiging malalakas po ba yung pag-ulan at yung
Mas mainit po ba yung tag-araw, lalo na ngayon, usapang-usapan to, yung climate change? Gaano ka-extreme ang extreme temperatures na inaasahan talaga? Well, dahil nagdaan po tayo dito sa El Nino, na strong El Nino, actually naranasan na natin yung mga pinakamainit na temperatura ng taon. So nakapagdala tayo ng more than 40 degrees or 40.3 yung maximum daytime temperature na ito, naranasan natin. And eto na yung sinasabi natin medyo mataas na temperatura na mararanasan dahil may El Nino. So may contribution siya dun sa tinatawag na global warming dahil it could be one of the warmest years on record itong 2024. So may contribution sa global warming itong strong El Nino na naranasan natin. Alright. Okay, maraming salamat po for taking the time to talk with us here sa Afternoon Delight. Ms. Annaliza Solis, Chief of the Climate Monitoring and Prediction Section of DOST Pag-asa. Maraming salamat po.